Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Mayo 17, 2021. Sorry kayo kamurag na background ng ako ang mga iro. Tapos naandar mga higala, matag Lunes ang ihatag ganinyo kini mga front pages sa mga pamantalaang lokal at nasyonal o mag-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among sab nga iparangat kaninyo kining weather report o ingon marusab ang basahon ninyo mga text messages nga parangat nga ating tulumanon. Ako si Manny De Los Santos Rabacano, sama sa nandan, kabanato katong partner batang buntag, Konsihal Malu Uwano Inokando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato dayong sugdan ang atong programa pinaagi sa pagpadangat itong latest weather update. Ikis pag-asa magtan Sir Jomar Eclarino, may buntag. Yes ma'am, may buntag sa tanan ug sa tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayong nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinatit ang fair weather na panahon, init panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan, gawas ini natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinatin sa tibok sa Visayas, gikan sa silangan, ug ang kadagatan malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, natay heat index na moabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Adlaw silang kanina alas 5:22 sa buntag ug mosalop alas 5:59 sa hapon. Ang dagat motaob sa alauna 11 karong hapon nagitas na 1.62 metros. Philippine Standard Time alas 7:38 karong buntag gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino ug may buntag niyong tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City EOC says recovery rate for COVID 95%. Sa Super Balita sa Sunstar, Chop Lady giila human sa dulan sa tuig pinaagi sa DNA test. Sa The Freeman, COVID fight not yet won despite declining figures in Cebu City. Sa Banat News, sa The Freeman, 5 kagituuhang asset gipamatay. Sa Philippine Daily Inquirer, infants bundled off, no one hurt in PGH fire. Sa Philippine Star, governors, mayors get vaccine priority. Sa Manila Bulletin, fire hits PGH, 35 babies and other patients safe. Ug sa Tempo, fire hits PGH. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa atong pagbalik mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! For inquiries, please visit us at www.sinisibu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa po, maing buntag Pinoy o atwa ng iskut-iskutan ng mga butang nga may labot ang lungsod. Ang ato ding mga gobernador, mayor, tanan nga mayor, city and municipal mayors, apil na sa Group A1
So priority group na sila kaniadto wa man gud, no? Wa ni kaniadto ang kanturang mga dapit din grabe ang COVID-19 nga mihasi mo ra gipaapil. Karon ang local chief executives na gyud sa tibuok nga nasod, no, LCE sa tibuok nasod gibutang nas A1 priority list vaccination batok sa COVID-19. Muna gihangyo sa League of Cities of the Philippines na i-classify na kining maong mga local government executives na apil sa priority A group alang sa naapruhan ni atong May 15, no, sa National Vaccination Program. Atong balikon nga nag-apil ni mayor, gobernador, mga tanang mga mayor, no, tanang mga mayor, local o municipal o city mayors. Okay, may na maklaro kay murag ang first paragraph ba, murag ang city mayor murag na emphasize. Now, kaya ba naman tayo importante sa kaning role ng mga local government units, no, aron sa pagpatuman ng atong vaccination program aron kini magbalapuson. Unya, ang Pfizer vaccine, ang daghang kay nagpaabot ng Pfizer vaccine, magsugod na nga ipamakuna karong adlaw. At first, it was reported last week ato ning gisgutan nga anha ra kini Vicente Soto Memorial Medical Center kung doon ay change of venue, no? Ang ubang mga residente sa Cebu ipaabot ka magkadawat nining Pfizer vaccines o i-launch kini karong adlaw sa bag-o nga vaccine site ang University of Cebu Senior High School sa Sambag 1 dool kinis Imol. Si Vaccine Czar Secretary Carlos Galvez ug Health Secretary Francisco Duque III ipaabot nga moanhi dinhi uban kanila ni Mayor Edgardo Labella ug Vice Mayor Michael Rama ug UC President Augusto Go. Ginoon giklaro ni Rama nga wa pa sigurado gyud nga moanhi sila si Galvez ug si Duque apan diana kana pagsugod na ila nang ilusad kining mao nga pagpamakuna sa Pfizer. Ug dunay daghan kaayong mga vaccinees o kining gustong magpabakuna niini tagaan sa first shot sa Pfizer vaccine karong adlaw suma ni Councilor Dave Tumulak. Samtang ang vaccination site, paminawan ninyo aron di mo maglibog. Vaccination site sa SM Seaside City andam na alang sa first dose sa AstraZeneca vaccine alang sa A1 or katong frontliners, A2 katong mga senior citizens ug A3 kung dunay comorbidities. Mo na mga priorities A1, A2, A3. Mo injeksyonan ka o bakunahan karon sa AstraZeneca first dose. Ang Robinson's Galleria ato na sa kuana is MC side ay buglibog-libog nini kay naara may first dose na second dose. Ang first dose tong sa SMC side alang sa AstraZeneca. Karon sa Robinson's Galleria o UC Banilad mo accommodate sila alang sa second dose sa AstraZeneca, no? Second dose for AstraZeneca. Wa ibutang dirig sa Sinovac, AstraZeneca. Ang local government unit sa Mandawi City, Lapu-Lapu City ug Consolacion gipaabot na mo padayon sa karong adlaw silang vaccination rollout alang sa mga senior citizens ug persons with comorbidities. Sa Consolacion, ang vaccination sa mga senior citizens gikatakda Mayo 17 karon hangtod sa 21. Apan with those vaccination schedule card, dunalay vaccination schedule card sa ato pa na rehistro mo, na pre-register mo, no? O mauray i-accommodate mo ray dawaton sa vaccination site sa second floor sa SM Consolacion dool sa cinema lobby. SM Consolacion na. Ang vaccination magsugod alas 10 buntag hangtod alas 8 sa hapon. Alas 2, sir.
Alas 2 sa hapon, dili alas 8. I'm sorry, yeah. Alas 10 buntag at alas 2 sa hapon. Ang walk-ins, dili dawaton. Muna gisot, ha? Ang walk-ins, ato pa wa ba pre-registered, dili dawaton dito sa Konsolasyon. Sa Mandaue City, ang vaccination sa mga senior citizens gikatak daw sa nga magpadayon karong adlaw hangtod sa Mayo 21. Ang bakuna limited, kadto lamang dunay vaccination schedule card ang bakunahan. Ang vaccination sa mga senior citizens o persons with comorbidities magpadayon usab sa Lapu-Lapu. To ensure comfort for the seniors ug uban pang bakunahan, dunay ihatag dunay i-provide nga free tricycle rides ngadto sa Gunob Elementary School ug sa Agus Covered Court diin mo ni mga venues alang sa pagpamakuna. Ang vaccination sa Lapu-Lapu magsugod alas 9 buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Mao na ang vaccination, klaro na tingali na, very strict ang Konsolasyon. Kay dili sila mudawat og walk-in. Ang Mandaue mausab dili mudawat og walk-in. Ang Lapu-Lapu wa hinon silent man kung mudawat ba sila dili basta mao kana ang atong hibaw-an dire. Ang data gikan sa Department of Health nagpakita nga as of May 13, May 17 karon, May 13, 22,499 senior citizens or 3.7% ang nabakunahan sa first dose gikan sa 604,444 nga mo'y eligible ubos sa priority group sa Central Visayas. Ang 22,489 vaccinated senior citizens mao kining mosunod. 10,508 sa Cebu City, 5,631 sa Cebu Province, 1,919 sa Lapu-Lapu City, 3,274 sa Mandaue City, 123. I don't know kung wa baka ni Masayo. Basta, according to the Freeman, on page 2, 123 lamang ang nabakunahan sa Negros Oriental, samtang sa Siquijor mas daghan, 1,044. Ang Bohol Province, wa pa makahatag, wa pa makasugod sa pagpamakuna silang mga senior citizens. Okay. Mao kana ang kasayuran konsto na kay ipuno niya na. Yeah, katong mga nagkuan na no, nag-excited na nga magpabakuna A1, A2, A3. Kung na mo'y schedule, make sure nga moadto mo because as we said last week, inig-abot sa panahon nga magbakuna na sa mga A4, musamot nagkadaghan ang mga tao even if it is with pre-registration, no? So make sure nga katong mga magpabakuna mabakunahan mo karong simanaha labi na sa ato ang senior citizens. Ug unya ang Project Balik Buhay o PBB initiative, ako lang tong padayunon ang katong ibasa ni Sir Manny nga balita no sa The Freeman. Mas daghan na kuno na dugangan matud pa ang mga individual ubos sa A1, A2, A3 priority groups nga bakunahan pinaagi sa Project Balik Buhay Vaccination Initiative. Kini kuno tumong aron mapadayon ang mga paningkamot nga makaluwas og kinabuhi ug makatabang usab sa mga panginabuhian. Ang mga PBB organizers nag-activate og dugang tulo ka mga hospital vaccination sites aron pagsiguro nga hapsay ang pagpahigayon sa vaccination initiative dinhi sa Sugbo. Kining maong inisyatiba kabahin sa National Government Vaccination Program alang ni adto mga employed or corporate sector in Cebu. A public-private partnership upon the request of the OPAV, IATF Visayas ug DOH-7 to help augment the capacity of the government vaccination centers. Also, the business chambers, organizations, and associations of Cebu miliwat usab sa ilahang pagsuporta niining maong mga kalihukan isip
kabahin usab sa tumong sa gobyerno no ug sa local government, lokal nga pangagamhanan ug sa mga kadagkuan sa Sugbo nga hinay-hinay ng makabukas pagbalik sa ekonomiya ug maka-revive sa atong ekonomiya dinhi sa Sugbo aron usab makatuman sa mga panginahanglan o makatabang sa panginahanglan sa atong kaigsuonan. Of course, required gihapon nga mutuman sa health standards ug protocols. Pero kining inaani sir ba with the calls for A4 to be vaccinated, unsa may mahitabuan di ni mo conflict with the PBB? I don't know. I think PBB has to coordinate with the Department of Health, no? Kay lagi kaniadto nakapangutan naman kung ano man nagtuwa man to dito'y vaccination dito sa mga private hospitals. Karon nahibawon ako nga gikan na sa PBB. So therefore, I think but you know, it's going to be confusing for the people asa sila mo adto which is which, and free man gihapon, di ba? So you know, ang mas nadungog gud karon kay kana manggong sa atong mga common vaccination centers kanang sa mga mall. Yes. Kaniadto ambot wa di ko kibaw og dunay dabay registration site di sila no murag duna man tingali kay there were two people who told me about niya na ang usan ingon siya duna kay kailan ng ospitala pa naman sila nang hatag man sila kwan nag injection sila sa Sinovac na di day kwan pwede din na siya daghan kay injectionan dito nga ang ako nagyong amigo na injection na nagyon gikan gyapon sa ospital Tres Mandaue kunya ingon siya nga nagparehistro ko no wala nang kumuta siya nagparehistro Chinese po din siya kunya na tustukan siya so therefore I think doon na sa tingalan sila site no na sila registration murag na human pag April 30 but kung atong subton murag more on corporate pero unsa ka ni siya free gihapon and then for the companies, for the corporate entities. Ang ako amigo Cons di man he owns a company but dili man company ang iyang rehistro kundi personal. Free man siya Cons. Okay. Sino ba? Oo. So murag kuan gyud na siya Cons parehar gyud gihapon ni sa mga gihimo karon sa mga nakalilain na government entities pero lahi lang gyud sila dito kay ang ilang atiman dito o man ang mga ospital, ang mga high-end tong ilaha mayon lang nato as compared to nining ato karon na mga kanang roll out sa LGU venues karon mga sites no. Okay. But anyway nakatabang okay lang para nako Gons no kini bang ingon nga i-rehistro gud importante kay rehistro kana para na sa aron mahapsay ang dagan Gons tinuod na mahapsay ang dagan nya way reklamo nga tuwa man lagi to sila dito man ka to marehistro namo gyud mahibaw-an mo gyud mong tawo na rehistro guwa ko sabi na iyang kaila kunya pero di ba ang reality sir na daghan nga wa na rehistro nga nabakunahan di ba mas daghan para nako ang akong tan-aw Cons mas daghan sa ako wala mga amigo Cons wa pa ko nakadungog ug dunay na rehistro bisag usa na puros na bakunahan. Pero nabakunahan bisag wa nagparehistro. Nabakunahan. Yeah, I don't know if that's part of waiting. But ako considered man ko wa marehistro bisag nagparehistro ko kay wa man ko mo appear ito silang registration list. Nabakunahan ko, nabigyan bakunahan di ako misis, di masad kay dugay. The line, was free flowing. Okay man. So dito siya ingon nga ko answer. So dito siya ingon nga kung wa ka na rehistro maghuwat sa ka until mahuman tanan. That's what I think, no? Wa man kanang wa may ingon oy katong na rehistro are dire katong pa marehistro paghuwat mo dito wa man ingon anakon. Okay. As they were registered or verified sa ilang laptop whether na rehistro ka or wa para nako ila kong rehistro dito lingkod ko dito laray man tanang tao ko inig vacate sa sunod ka ana ba so wa ka makaingon nga oy wa man ka marehistro no dito ka dapita ikaw na rehistro ari mo dire wa man kon so there's I don't know mas mayon na lang kinon siya gawa kay kung madugay but ako ba nga maayo man ingon ini basta lang
pinuod gyud na rehistro hay gyud. Mm. Pero ingnon ni striktong rehistro, ya pag human wa di ay naguna-una tong wa marehistro, murag di na maayo, no? Okay. And But I that think- basin sad gi-accommodate lang pud sir kay luoy pud ang seniors ug magbalik-balik. Pero in relation to this sir, unsa ka importante para nimo kanang kuan mo vital signs kay kabasa ko over the weekend wad una ra bakuna di na kuno necessary para mas paspas ang proseso sa pagbakuna. Kinahanglan oy vital signs, kinahanglan gyud. Kay daghan ba kay mga nadisgrasya kon so at kay bawog unsa gyud ang ilang gibati diha mo. Kinahanglan gyud. I think that's part of the protocol. Paspasay lang. Aw kuan i-announce yo bisag kinsa dang gusto magpamakuna ari pundok ta diri ana na lang wala Correct. stricto na ng rehistro. Wa na rehistro no kung moingon kag kanang pinaspasay ang gusto. Kutong That's sa right. ganahan sige bahalag tagadiin ka basta kay naa ka diha ganahan ka pabakuna inana. That's what they're doing in the other countries, in the Yeah. United States. Yeah. Even if you're a Filipino citizen, you're vacationing in the US, gusto kang bakunahan ka. Yeah, tinuod. Over the weekend, I have a friend who flew to the States kana iyang anak nga to. So siya og iyang bana managbakuna sir. Oh, yes. And remember, Lapu-Lapu, si Mayor Ahong Chan, nareklamo nga Duterte kay nagpabakuna ito sila. Bisag kinsa doon tao ko, nga, bisag dili tigat sila, naligo lang tigat sa dagat niya, nabat na agi sa vaccination site, sila bakunahan. Pero mo Because they sakto, were- di ba? Because there were a few nga nagpabakuna. Karon no, doon na sila gi-offer nga free rides. Why? Kay gamay ra nagpabakuna. So therefore, atong encourage na lang katong tanan nga makahimo sa pag-anhi din sa vaccination site, come here. Ay na nang registration. Ari na lang diri pa rehistro. Total na, amon Kay, tag di hapon dali ay diri ba? makangatuwa. Yes. Kana tinga ng puno gyud kay tanan, kana daghan gyud kayo aron tagaag priority kadtong magparehistro kana tingali. I-control. So I haven't seen na daghan gyud kayo kon. Even when you went there, di kaayo daghan ang Dili nagpabakuna. kayo daghan. Dili kayo daghan. So I think tungod tingali kay second batch nako. Tingali sa first batch mo tingali daghan kayo, pero second batch ko duwa. Ako getong ginan George Chang hayahay malagi dire. Murag wa nya nindot ba kay inyong lugar ito kon sa kuan sa UC na alfresco hayahay kay bugnaw nya nindot. So I don't know about what happened during the first batch or the batch after me. Basta during my batch, second batch ko and second day. So muna nga second day or third day. Basta wa maayo kayo. So kung panalitag mo istriktuhay tan ining pagparehistro kana kung ugaling gusto gyud ka og hapsay. Oh. Pero tan-awa ninyo pag-ayo kung doon na ba may daghan nga vaccinees, doon na ba daghan kayo magpabakuna ninyo. Kaya kung dili, let go of that registration. Kaya gusto, ang atua is atong dipinsahan ang bakuna nga dili mo expire. Correct. Nga dili magamit. Muna importante. Na naman kita katong lisod-lisulon ng atong mga tao. Iyon na, di na lang ko ayun. Tunon ako, di na lang ko. Don't make it hard for them. Mo na atua nga mahimo pa ganing tagi house to house pwede pala nang yun yana pati man pwede kinahanglan doon na may mga protocol na sundon so therefore adto dito so ayaw lisod-lisura. Bitaw, correct, no? Kay kanang moabot nga nung panahon nga kamo na po'y magsiging-siging kay hapit na na-expire niya wa pa'y kuan pabakuna, di ba? Yes. You know that. Kay ang uban ra ba sir murag mo expire ang AstraZeneca ba to? Ang mo expire June 30, right? July. So, you know, karon pila na lang ka months for May, duha. Anya, 1 month for June. So, piki na, di ba? Mubit atong nitingog ang ubang mga mayor sir dito sa kauluhan. Murag diha man to I forgot lang who, but there was a health personality nga na-express og fears nga basig kanang masayang ko na mga bakuna. Dunay usa ka mayor nitingog nga di na masayang ari na be. I-allocate na namo kay puro maggilang hipos pa wa pa na roll out nga to sa mga LGU. So ningon ang mga mayor ayaw na din naghipusa. Ari na dire kay kami na bahala ana sa magpabakuna, which I think is correct, no? Kay kanang sige mo hadlok-hadlok kunya ikaw man wa pa ninyo gipa-dispatcher og na-dispatcher gagmay ra kaayo ba. So go.
Why not? Karon will be the best time to roll that out kay para mahurot good by the time nga maabot ang expiration, di ba? Yes, especially kining kuan AstraZeneca o kining Pfizer. Usara karon ka vaccination site ambot og ang Vicente Soto magpadayon ba ikaduha. Basta last week nga atong report nga turan sa Vicente Soto kay ilang tan-aon kung unsa gi reaction ni first time maguning pag-injection pagbakuna kuno ni Pfizer. So karon ari na diri sa UC, diri sa Maydol sa Imol. So I don't know if that's the second site or overnight first site i-transfer ba itong Soto. It was not made very clear. But anyway, kung mao nang kalakiha, kung makita ninyo, makat-o na mo, mahibaw na mo on the first or second day na anak day ni kuyaw niya, antigo na mo nga unsaon ni pagkalaki. Open that to all the sites because daghana nga injection, daghana nga bakuna. Kunya tingali mausik lang sa dunya na. Daghan kayong magkinahanglan ini niya og palitag mausik, sayang kayo. Kanang Pfizer cons daghan nga naglaray niya na and Pfizer no di kay daghan. AstraZeneca daghan sab kayo. Ngano man? Cons? Ngano man daghan mas musalig sila? Di sila masalig og China cons adto ni Sir Europe. Mo man cons. Mo man ay kadaghanan yun. You know, it's made in China, made in Russia, di ba? Nya kusog kay kaog ng corned beef made in China kanang mga pagkaon mga miso. Kusog kay mo kaog ko sir, maling. Maling. Mga miso ada sa parang made in China. Kuan gay takon. Murag ubos kay ta pagtanaw China but we just don't know how kung galing binuangan ta China karang yun China sila balisin ko gamay ko sa kay sige go kanang South China Sea ba mo gina itong kadlukan no nga ilugod ginana na China kuno nga tingali isakop ta China oy paminaw mo ha kining ato ang Transco ha unsa tingan ani kanato kons NGCP Transco naman ha NGCP NGCP ni kanato National Grid Corporation of the Philippines. Karon Transco. National Power sad na before, sir, no? Mao na National Power, napokor? Ang tagyan na National Power. Gibaligya ni gobyerno, I think during the time of Ramos administration. Ngadtos SM. Gipalit ni SM and part of it, about 2% naman ang gobyerno sa Pilipinas. Ang uban niya na, 40+%. Ilang gibaligya sa Government of the Republic of China. People's Republic of China. Sa mainland China, more than 40%. And China is controlling now ng Transco. Ang Huawei, remember Huawei kinitighimo na ni cellphone? Yeah. Nagiban dito sa Amerika. Kay gigamit na ikuno og pag-espiya ng ilang cellphone sa Huawei. Kuno. Itantangan gali na sa Facebook o sa parang uban. Google Play pod. Yeah. Ang Huawei mo'y nag-ilis sa mga equipment karon des Transco. It's Huawei karon ang mga Chinese nga mga experts. Although sumapa nila doon naman sa may gitrain nga mga Pilipino. O gitrain nga mga Pilipino. Pero sila mo'y on top of everything. And it was known, Cons, na kanang maong Transco, mahimo gi-on and off from China. By remote control, Cons, mahimo pagnantag kuryente dinis Pilipinas from China. Inig pounds kuryente. Igo na mga brown out, good. Dili. Inig pounds kuryente, one aeroplanong mudagan. Kada mga barko, di nakakuha. Everything gipadagan sa kuryente, gipadagan sa technology. Mono na gengon, sir, digital nightmare. And by only a push of the finger, they control the Philippines. Anha yun taan ng kwan,
South China Sea, South China Sea. Dera Transco. Could you imagine? Ug dili ta hatagan og kuryente ko sa kabuan mag-unsa man ang Pilipinas. Paem. Karo nga una-una ninyo na kana man gud ang South China Sea cons sa akong research ko binuang na punting maguna di akong because si Manny Pangilinan sila si Razon ug si Ongpin kinututo ka mga oligarchs kon wanted to develop the oil reserves in that area. It was reported before sila former company kalimut nilang korporasyon unya they already had talks with China tagaan na sila go signal sa Aquino administration pag-abot dito kung saan padaan na unta sila dito ship to survey the area na hibawan China nagpadaan China duha ka US Navy. That started everything. Unya kini sila Scarpio kuno according to Rigoberto Tiglao mo ni siya murag hapit mahingog trabaho mo ni siya murag abogado nila sa grupo although iya ko nung gipadadaan ko nung yung email ng sila Pangilinan sa man si Carpio yun yung abogado si Carpio was then with the Supreme Court hindi amigo ra ni so therefore amigo lang siya kanang iya hadi ang mga legal advices sana. But anyway kana si Secretary Defense Secretary kanang Foreign Affairs Secretary De Rosario direktor na kon sa usa sa mga korporasyon ni Manny Pangilinan unya iya lang kita hingi oy ako na nang gi do away kay Secretary of Foreign Affairs naman ko pero nga naman nga paggawa na siya pag Secretary of Foreign Affairs ano si automatic mo siya nibalik pagka-director and these were the guys that played important roles nerang gubot-gubot diha kon. And I think we have to be very careful about this. Anyway, di na kumsulti kay dugay na arita drong dili sa kuan kon. Napamtay parang sa di patam break o layo pa man kayo. Kini bang sabong kon. Purti naghana naging kay ni Hangyo. Karon provincial board na ni Hangyo na sa IATF. Kaniadto hangyo naman ning Cebu City Game Foul Commission hasta gani ang Emergency Operations Center ni hangyo nang itugot ang pero let me correct you kinsa nagsuwat nini I'm sorry it's not tigbakay it's sabong kanang tigbakay is the illegal thing of sabong kanang tigbakay mo na illegal nga dakpon permi kanang tabi-tabi nga way permit mo na tigbakay kanang tuwa dito sa Roydahan gyud nga dunay permit kaniadto nga legal mo nay sabong mo nay buwang okay so dili tigbakay kanang tigbakay mo kadungog ba kanang tigbakay kanang tabi-tabi kanang illegal so mo nay gipangayo nila na resolution sa ordinansahon pinagi kang provincial board members Tining Martinez sa ilang regular session niadtong Mayo 3 Yato October 15, 2021, gitugutan naman tani sa IATF cons. Ang hindi lagi tigbakay, ang sabong labi na sa ubos sa modified general community, no? Quarantine, MGCQ. Kuan ni siya sir ha, the operation of licensed cockfights, lisensyado nga pagkuan. So tawagan na, lisensyado nga sabong. Sabong or kanang buwang. Buwang. Okay. Mo na tawag na buwangan. Oh. Kining illegal tigbakay. Mo na. So dili ni mo na i-interchange because if you say tigbakay wa gina siya ikon. Wa gina siya lisensya kon ang dili gina siya kalisensyahan. So mao ni gusto kay sila nga ipapadayon ni and well suma panila ilang mga ilang pagdepensa nga ilang 23 ni ka cockpit operators 23 ni ka mga tag-iyag buwangan sa nagkalain-laing lungsod syudad dinis lalawigan Sugbo lang ni padani sila og kaning ordinansahon ngadto kang presidente Rodrigo Duterte kay alkansi kuno sila bilyones ka pesos ang mga operators daghan kuno mga empleyado na piktuhan sama sa breeders, kining tibuig manok, farmlands, poultry supplies, uguban pa.
gawas ninig kuhaan sa panginabuhian ang sentensyador kana tingaling mas kanang mo sentensya og 15 na kadaog. Unya gappers kini tingaling tig taod sa buwang. Bed takers kining masyador, no? Kak doctors o kak vendors, cockpit vendors. Daghan kining mamaligya diya mga pagkaon sa buwangan. Muna nga ilahan ni apil pa ang Emergency Operations Center o ang Cebu City Gang Power Commission mo mihangyo ni didto sa atuang gobyerno na unta ipadayon ning buwang. Ako okay raman tingala ng yun ko para nako sa kumbuwang yun. Nakasud ko ni buwangan ko once in my life when I was a teenager. Gida ako dito sa tinugdan ako dito. Tanaw ko, then pildi, wala na dahil kong kabalik. I was a small boy. I was even in high school. No? So, but, you know, mo man yung andan. Maningon nila kultura manikons. Kultura kuno sa Pilipino, sir. Ako di ko kasabot ani sir, pero akong papa before, when I was kanang a bit grown up na, niya mo na iyahang kanang lingaw gani after mi musimba, after eating with the family, eating out with the family, mo yun na akong papa mo adto sa kuan, eskwela sa ako. Mo yung relaxation, sir ba? But wala may nagbuhi og mga manok, murag malingaw lang siguro siya magtan-aw. Yeah. Just give it to them. Pero mura gina kinahanglan mo follow tag protocol kay kita magani ni atong footage karon no nga pertig yung gidikit kayo. Yang kanindot na nakon, it shows how honest are Filipinos. This is not being done in the other countries of the world. Honest, why? Because tinuduay lang kon. Mo ha, kasi babaw. 10. Manaman na sila mga kwanto, 10,000. Mga sinyales, sir, no? Yan, ano? So na, sign. Kinamutay lang. Pagka human gyud kon, kinsa makalawet. Ana na yun, kubra na yun. Sa oli mo remember, sir, no? Kung pila. Pero mausad lagi kanang unsa toy term ni Dennis ano nga kana kunong prinsipyo sa buwangan ba nga kung imo nang traidoron apiti sad ka. Nay mo traidor anakon nga di mulakaw no brand happy na pildi pero di nakakabalik o di og mailhan ka. Ngan ana kuno sir ba? Oh yeah, ang so, rule kung makigpusta anay kuno ka sir, kung makigpusta kuno ka or mo make kuno kag promise to somebody nga anad og ingon ani dili kuno na nimo pwedeng bakuyon or traidoron. That's right. So honesty diha kon is really something muna makaingon ta nga daghan ta makaingon ta mga bugoy mo na kay sige man pamuwang pero no. Dili man sad sir kay daghan mo kung kaila nga mga lamig mga kahimtang sa kinabuhi nga mo sa ilahang lingaw. Yeah, daghan kayo. Di ba kam tukon sa doon na yun. Taglabi na ng nastubangan yung roidahan ka na. Roida man ang arena. Pero nga tubangan niya kon sa naglingkod. Muna sila yung mga kwan. Muna sila yung mga ano siya tawag din ka na bang big shot. Muna sila yung mga inila nga mo dagko o pusta. Okay. So, muna sila yung mga dagko pusta. Nga may ninong yun. Doon ay kuwang. Pili kuwang. 500,000. Larga. Ano na siya kon? Ang generosity sad kuno sir kay kung daugan pagka naman lang gyud kuno ka generous. Indot kay ang uban ko mga ilas bihag ako nang tong bihag bi. Pero ang uban jud kwarta. Pagka sila kon. I mean, you know, there are a bunch of happy people inside kung paghalit sa panang kada. Kini babae man di ba? Dili lalaki to Lalaki man. Kuan ko no sir, buinas ko no sir, kay usay mo anam to kung papa buinas basta makadaog na bahin ng buinas ang magdag swerte. Pero balik ta sa imong gigon sir, importante gyud nga mo observe og health protocols if ever magani nga kuan, if ever manggaing ingon ani nga mo go na gyud ni, madayon if madayon na gyud ni, mas maayo na lang sad siguro ni kaysa anang tigbakay nga kanang anharas kilid-kilid no kay mas di ka ka-control sa mga tao. Hindi sa kakaingon kung nag-observe bagid sila health protocols. Yeah. Wa say buhis nga maadto sa gobyerno. Kini kon do naman ni buhis. Dagko ni kuan dagko ni og kanang ni amusement tax. buhis kanang na.
kada makadaog doon na ni kwan, doon na ni ibayad nga kwan. Yeah, we It should will be be very more careful, no? Bisag dito sa kauluhan, it's already GCQ and you know, as expected, daghan ko ng mga ning gawas, nag-beach, nagpahangin because for a while kuan good sila. But now, important more than ever to emphasize nga kanang matngon yun, magmatngon yun ta kay di ba sir nang gawas to nga bisag nabakunahan ka, wala nagpasabot nga pwede ra gyapon kang or wala nagpasabot nga free na kay ka to do what you want because pwede gyapon ka matakdan, pwede gyapon ka makatakod, di ba? That's right. No mo na, tinuodan yun yan na. So, Yan, niingon ra ba to ang ano? co-answer? Niingon ra ba ang World Health Organization over the weekend nga ang ikaduha kuno nga tuig sa usa ka pandemya labi na niining novel coronavirus infection posible nga mo resulta sa mas taas nga death toll kung itandi sa milabay nga tuig. Ang niingon ani ang Director General gid sa World Health Organization atol sa briefing ang gipahigay dito sa Geneva ni adtong Biyernes kay daghan na kuno na kalas ba 3.3 million na baya sir ang namatay all over the world and we are on track for the second year of the pandemic to be far more deadly than the first. And posible nga dako nga factor is kaning mga ato mga mutations sir no kanang mga bag-ong variants nga na discover ba kay importante kuno karon nga mogamit og combination of public health measures and vaccination. So klaro na ha i-combine ang vaccination ug ang pagtuman gyud sa public health measures labi na sa gubat batok na ining pandemya. That's right. Kana og pangitag ang mga taong tuman ingon niya kon kamay ra gyud kayo ang atong problema. True. And mayon ta kayo nga ato na ning maintain and put it down some more kay kuyaw kay ang tanaw nimo ang television sabi na India, Yes. Brazil, oh my God. Ipanglabay naman ang taon to sa sapa sir oy ang mga dead bodies uban. Na manlutaw, doon na mo patrol sa kadagatan ko mangita og manlutaw nga patay. Oh, kay murag wa na ato nila cremate siguro no? Wa na may kahoy kuan isunog. My goodness. Paita. Sa tuwa kon ang chap lady. Tugaya na ni kon no? Last Doon year. pa gani ni? Iba last October year to. 2020. Oh. October 30, 2020. Mo ni gipatay ning babae niya pagkaman gi-chop ang ulain ang mga Mo nang gilabay sa sapa sir no? Gilabay sa pa kunya anto nakitaan ang mga kamot, ang paa, ang hangtod ang munya murag nagitingala ang murag na kuan na gamay mo to nga pero ang naka kuan gyud ni is ang DNA no ang DNA muna nga naibawa anak kini nakaplagan man ng lawas niya October 24 2020 kunya wanay wanay kamot wanay tiil sa pa sitio Kalubian barangay Talamban ning atong dakbayan Subo ang gisugo sako kuno ang lawas nga dito ang ipaanod sa pa pagka October 3 nakaplagan sa ang kamot ug tiil sa dagat sa may One of Wharf sa Look Mandaue City niya ng October 30 katapusan nga plagan ni Angeli Kabahog mo na nga di ay gyud si Angeli Lopez Quintanar pinagi sa iyang DNA kunya amot ko sa pamagyud ibawi sige pa maghihapon ang investigasyon may tungod unicorns usam na ikono kini siya ka murag real estate broker something like that matun sa katinungdan wa siya magpailas per balita na ganayon nga sa ilang private message doon na dahil siya group chat cons doon ay group chat sila nibong siya nga wala ma-appears group chat ni Angeline unta active man sa kaya na sila nang maon nilang chat group no nya mo nang nagduda sila nga doon na ginitabo kang Angeli mo nang ilan lang ibawan katapusan ko lang nakita sa Angeli October 18 unya sa ibawa na sa kapulisan ng Tagias Badi nga mo sa patayng lawas ng si Angeli murag pag wa kuno kayo dagan wa kuno kayo irog ang maong kaso muna nga sila ang tagtungod nagpakitabang ngadto kang tulpo okay kara boy na ibawaan kon gayud naman sa blend ni Pawon chap ready o ngaut pa nga katagan og justisya in taon kining mao niyang kamatayon
Unya, kining may tungod sa paghuman sa Cebu City Medical Center. Natuagod ka na ito, abito na ito, nagsugod na yun dito og operation. Pero karon tingnan mo, nagsugod ng operation sa first and second floor ko. I haven't followed this news sa Cebu City. Doon na ba bidawat naman nila ang outpatient department dito. I don't know, medyo confusing ba to sir kani ilang gisubhan yung nagdawat na kuno yung nasakpan ba to murag sa the Freeman pod nga wa pa dayto gigamit nga floor. I don't know, it's update na anak karon. Anyway, nga itong naibawan, nga mugahin pa kuno ang dagpa yung Subo og 1 billion pesos na dugang mahuman yun ang pag-edipisyo sa Cebu City Medical Center ng Bugulo. 1 billion kini si Cebu City Administrator Floro Casas Jr. ang kaniyon nga kini ang katapusan na hugna sa pundo alang sa naso nga edipisyo. Sa dihang gikainabi sa Sunstar si Cebu City Mayor Gato Labella tungkol sa ceremonial opening sa unang tulo kandana. Unang tulo magid icons, dili magaduha. Sa bagong edipisyo CCMC kini na kaniyon nga kapinpa sa 1 billion ang gikinahanglan sa pagkumpleto sa 10-story hospital sa Cagayan. Matod ni Casas, dunay 500 milyones ka pesos na budget nga kasamtangan gitrabaho sa technical working group. So sa ito pa, 500 million na kinahanglan. Dugang ni Casas, ang 500 million pesos na budget yung giliok sa TWG sa Benson Awards Committee alang sa fourth phase ug mutapos servisyo nga ika na po ka andana. O kanay na pangumana na. Dugay naman kaya ini ay thought na naka-servisyo na gini sa ito mga kaigsunan. Okay. Harita sa kuwan, murag nalipay ko kung nga ang Cebu Normal University i-offer na og medical program, no? Medicine program na kons. Kaya kinibiyang kuwan, kinibiyang CNU at ito naman ibawan nga nindot sa banisag standards na kons. Bisa silang nursing, dagan kaya nga mga ni natap sa board examination. So ang Cebu Normal University Vicente Soto Memorial Medical Center nag-offer medical degree in a bid to provide more doctors in undeserved areas. Uman ang gitagaan sila sa go signal sa Commission on Higher Education na mutanyag og Doctor of Medicine program in the next academic year 2021-2022. So muna, pioneering na yung pa-enroll karong school year 2021-2022. Ang officer in charge CNU, si Filomena Dayagbiel, o ang head sa BSMMC, Dr. Gerardo Aquino, in a joint statement, mi-invite sa mga batanon sa pag-avail nining mao nga programa. Both officials na kanayon nga product of this program will help bring in positive transformation through quality public health care and community organization. Ilasang pasalamatan ng CHED for authorizing CNU BSMMC to open a medicine program. Yung dating minikons o ato lang pabuton nga daghan nga mo enroll diri kay kinahanglan tagdagan kay mga medical frontliners, no? Kinahanglan tag mga frontliners ato pa mga doctors, mga nurses o naman talaga nurses and doctors na lang. Okay. Harita sa katong isgutan kanito kons nga Coco Levy Fund. Dako magayon kwarta kons mula nga Coconut Farmers Central Visayas. Salamat sila Presidente Rodrigo Duterte sa pag-sign sa Republic Act 11-524 na balaod kini nga nag-establisar sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Paterno Muñez, Presidentes Confederation of Small Coconut Farmers Organization in Central Visayas. Ningon nga ang pagperman nining balaod usa kining gasa sa gobyerno ngadto sa mga kabus nga coconut farmers nationwide. Ang coconut farmers king nagtanom og mga lubi kanadto, no? Nalipay, nakakita og daibaw ni mong balaod si Muñez ni pasalig sa presidente nga ang coconut farmers will support whatever policy or guidelines of the said law
and to safeguard the allocation and the utilization of the coconut levy fund. Hinaot pa kay kaniadto ra ba giwari-wari laming kwarta sa gikan sa coconut levy. Pero ato ko duha to'y coconut farm sa Palawan, ambot unsa ni tabo nito murag nag-propagate sila kanang mga gagmay, mga mugbo na mga coconuts, ambot unsa na to panahon tong danding kukuhan ko. O ang Tambongon San Remeo is also president. Si Muñez de president sa Philippine Association Small Coconut Farmers Organization sa Cebu Province. So ang aton lang pabuton kung unsa man ang ilang buhaton, no, meaning maong trust fund binilyon ni cons, and well, that's all over for farmers all over the Philippines. I don't know kung unsa share ni Nagbaya o Binisan o Visayas o sharing ba ni or submit ba lang sila o mga projects o kung silang buhaton may kalabutan sa pagpananom o pag-propagate meaning coconut or lubi niya, i-release ng funds nga to kanila or i-divide ba niya among coco groups. I don't know how to do it. Basta ang ako lang, malipay lang ko nga unta patarong ni pagdaa because sa kadugay higayon kini mga coconut farmers nabutang intaw sa alanganin. Kaya to cons gawas lang nga minus kayo ang precious kupras. Munang ang uban ni cons ila na lang gipamutol ang lubi o gihimo nga coco lumber. Inya na uso na kayong coco lumber kada to. Muna na ilang gihimo labi na guwang na kalubaso ng lubi, muna na ilang gihimo. Og karong bago murag ilang gihimo ang buko, no, kanang butong muna lang ilang gipamaligya kay mas mahal man ang butong cons. Mupalit kag butong diri sa tabi-tabi cons, moabot nag 30 pesos ang usa, no, ang usahay tag 35 pesos ang usa ka butong. Kunya ang panlitag mangupras ka cons dugay pa kay kag huwat. Kunya ambot lang ang usa ka pikol tag pila ra karon 80 pesos okay ba. Basta ang uban gihurot na lang pinagi sa pag harvest nini mitas butong pa ipamaligya sa kariton na magsuroy-suroy sila as buko juice. More or less 30-35 pesos ang ilang baligya to. And it's better na kamo mutabang mo na. When I was reporting for duty diya sa itong istasyon ko, so apa ko mag-work from home. After my show, anhag dos atbang ko, doon ako'y suki diha sa atbang. Kunya, doon ay namaligya diha o karang butong, karang tuntod. Kunya, naamon ko yung sudanan ko, nagdaman ko yung sudanan. Naman ng thermos. Ako ipasunod ito ang tubig. Kunya, nasa ko yung sudanan para sa unod. Ang akong gusto ka na baga o gamay ka ng dilig yung butong kaya nga kay bayluon ka na baga gamay niya muna ko it's very refreshing, no, niya nang mao nga pag inom-inom ng butong ay nakatabang sagka niya ng mga kabus in town na tudtud lang yan ng karumata pagpamaligya butong. Kunya gawas niya na kung doon sa Kunoy Association sa mga kato sa mga maligya ng lubi. Mo break sa ta? Oh, break sa ta. Balik na rog taon-taon. Uman sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines,
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan o ga nga tutunlan. Kahit nga ubo, taas na temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo.
came for you. I came for you. Holy Spirit. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa buong buntag si Pinoy. Uy, tulog na irong kaadlaw kon. Biyernes, Sabado, Domingo, mga ipakita nga bulletin, no? I don't know, andam na ba si Mr. Kimod? Wa man si Mr. Kimod karon, si Mr. Alcoriza may naaron. Nakaandam siya? Ato ning Di ba, i-check, I Basan? don't know. Ready ba imong beauty dira, Michael? Pwede ra sag ako na lang i-answer. Sige. I-enumerate, Okay. sir. Just in case Okay. lang wala. Akong sugdan sa kagahapon, May 16. So Okay. ato ang DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 332, May 16. Oh, naadi ay, uy, aptikay ang beauty. So kagahapon, doon ay 22 ka mga bagong kaso natala sa Cebu City, 7 sa Lapu-Lapu, 8 sa Mandaue, 81 sa Lalawigan sa Bohol, 18 sa Cebu Province, 1 sa Negros Oriental. Additional reported deaths 2 gikan sa Cebu Province. Samtang additional reported recoveries 30 sa Cebu City, 0 sa Lapu-Lapu, 10 sa Mandaue, 91 sa Bohol, 3 usab sa Cebu Province ug 0 for Negros Oriental and Siquijor. Pinaka-latest ni nga active cases nato being May 16 yesterday, 3,458. Samtang sa milabay nga weekend, niadtong Biyernes, May 14, nakatala ang Cebu City og 23 ka bag-ong kaso, 5 ka bag-ong kaso sa Lapu-Lapu City, 8 sa Mandaue, 59 sa Bohol, 22 sa Cebu Province ug 48 sa Negros Oriental. Ubay-ubay gyud ang bag-ong kaso no sa Negros Oriental. Additional reported deaths 2 gikan sa Negros Oriental ug 2 gikan lang sa Negros Oriental. Samtang additional reported recoveries 34 Cebu City, 0 for Lapu-Lapu City, 7 sa Mandaue City, 58 sa Lalawigan sa Bohol, 44 sa Cebu Province, ug total is 143 additional reported recoveries. Niadtong Mayo 15, adlaw nga Sabado, 17 ka bag-ong kaso for Cebu City, napulo for Lapu-Lapu City, upat for Mandaue City, 48 ka bag-ong kaso sa Bohol, 26 ka bag-ong kaso sa Cebu Province, ug 54 sa Negros Oriental. Additional reported deaths, 0 for last Saturday. Additional reported recoveries, 31 for Cebu City, 130 for Lapu-Lapu City, 17 for Mandaue City, 1 for Bohol Province, 13 for Cebu Province. So, mauna ang ato ang latest nga case bulletins for the past 3 days. Daghan kayong salamat. Okay, good. Now, pang minus pa yun. Kato kung gisugdaw ang tagaganina nga, naman tong farmers, no, cocoa farmers, nga nagtimos naam sila pundok. Di asay mga mananagat cons nga nagpundok san. Kining gitawag nila og kining kilusang pagbabago tabaaw tabugon chapter.
Unya, giyatagan ni sila sa BFAR, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7, nining fishnet, no? Fishnet kining Pukot. gitawag na to. Pukot o baling. Yeah, fishnets, pukot. Oh, gi-attach ni kon sa kawayan nga raft. Kini maglutaw ganing kawayan. Raft. Dato pa ila ni gihimuan og kanang ang kawayan niya murag gi-attach niya ang pukot mo ni gitawag nila lambaklad. No, lambaklad. Unya daghang kay sila nakuha nga kuan kon, daghang kay sila nakuha nga isda. Sumapa naabot og 185 kilos dagko kayo lang gi-display ang mga isda nilang nakuha. O napo kuno kabuok mga lambaklad ang istalar giturn over sa BFAR ngadto sa chosen beneficiaries. Ang hinaot pa nga maapil sa uban diri no, lapu-lapu sa pring uban diri na mahatagan unta sa biini kay kining nini maka-discourage nin ining mga manirahay kining mga maninamita Dynamite fishers. Dynamite fishers garag uban nga mga mananagat nga illegal ang gamiton sama ni atong muruami atong una, no? So kini pinagining gitawag og lambaklad. I think this is hopefully this is safe, no, kay di man ni magdagan tingali. Ibutang ba lang nila kining raft mo ron tingali ni ang mo kupot kining pukot samtang naa para musudlan is mga isda gunya aron di sab ni sila makita nila og panalitang mapalayo ba ni or dura baka ni sila angkor nini kon. Okay, murag na ay sound ganisod. Adto ko di mo. Okay. Not me padayon. So mauna I hope nga kining ang uban sa mga lugar no hindi sa ato maka benefit nining ingon nining lambaklad. Ang uban tingali ni di gid lang tingali ibutang sa raft, no, kundi kadto ra gyud nga katong net ra gyud, no, na itsa kay well anyway dahil naman gyud noon ay dagang kay niya na net lang pero ang kanang ilang giingon nga dunay raft mura og mas arang-arang nang ina because you can put it somewhere else and leave it there for a while until inigbalik nimo na kining maong mga isda. Okay. So nindot kayo ng inini. Ganahan ko na mo tanaw nini mga inini ko. Punya, kining grabe ang patay dito sa Negros Oriental. Since time immemorial, hinumdum ko nini ko. Ever since nadiya ko sa media, and that's a long time ago. Pero hindi na kong kadungod nini. Hapay na ay chicks area di ko. Din sa duha ka barangay sa Gihulngan City, Negros Oriental kuno dunay daghan kay dunay pipila ka mga gipamatay diha. Kunya gituan nga mga sakop sa New People's Army ang author. Just within 4 hours, sa mao gyapon adlaw ng Biyernes, dunay series of shooting incidents nga resulta sa kamatayon sa upat ka mga mag-uma o inahan, no? Ang initial investigation nagpakita nga mga biktima gituan nga mga kining mga assets, no, military informants or former members. Mga sakop ni sila kanad sa NPA niya mi bali nga sa gobyerno niya gituan nga mga military assets. Si PRO 7 Director, Police Brigadier General Ronnie Montejo, mikondenar sa maong pagpamatay o misugo sa Negros Oriental Police Provincial Office to conduct for further investigation. Muning ninin taon, kaluoy ng mga tao, agin taon sila lang mahimo. Taon taman, o panalitag ari sila sa NPA, patay sila sa military, ari sila sa military, patay sila sa NPA. Muna, kung ang ilang pagkabutang yung taon dito sa maong dapit. Kanang mga magyapon tingali ni, kaya mga magyapon ni sa Negros Oriental, di maka mga tao ipusil patay sa NPA Sparrow. Kining Sparrow for a while, nawa naman ni Sugbo. Kanya, mas kuyaw to kons, kaya rin maging mag-operate, mga Sparrow, ang higit ni syudad kons, mamusil itong mga pulis, na mag-traffic, or unsa parang mga tao na yung yudahan time nga ni uso ni sila.
no, dili parehan nini ato silit-silit ng mga rapid sa mga remote areas. Kanitong Sparrow operation in the city, in the heart of the city. At least Karon kato mo- sir, klaro to, Sparrow karon sir, lahi naman, kuyawa naman ta, riding in tandem naman. It can be anybody naman. Nga ignorant how ato, MPA to, Sparrow to. No? Nga, kanang sa icon, mangilkil. Mangilkil kon, kanang mingon gaya ko kwarta diha tawgod ang Extortion na. mga businessmen and one ibig protection money diha NPA niya dili gani ka kuyaw imong kinabuhi as imong negosyo mga tao sa tang tuo sa tang pero wala man ta na dinikon ang ako naibawan nga kining mga NPA kining mga komunista o kining mga left-leaning mga tao or not left-leaning, leftist yun or kinig yung mga rebelde hindi na magbinuang in the city because di consider man lang rest and recreation din hindi man silang pahuay din hindi sila magluling hayaw din yung ilaning lawgaon din mo istrikto niya ang operations ka pulisan ng militar wa na hinon sila katuan ng lingaw-lingaw una in centers of commerce karaghanan niya na di na binawagan sa mga NPA at gusto silit-silit ng mga rapis niya. Pangtaglo na sila kwarta, gusto silang pahuway, gusto sila nga maglingaw-lingaw, aridayin sila paris ubos. Niya, daghan magkaing kalingawan din. Muna, akong balikon, aron dili siya mag-operate o stricto rin hindi siya nila lawgaon. So muna, ang atong naibawan, and doon naman siya akong nadunggan ganito nga balita long time ago nga murag ang NPA was thinking of reviving the Sparrow na aron diri sa moabot na diri syudad but what to may na yun because I think the military and the police now are really closely watching them no okay ay man ta kung dasa ni kon pero unahon ko sa ring ipagita nga mga ginikanan sa mga bata mo maning kanunay yun akong gisunod kining nga Department of Social Welfare and Development ba doon naman yung mga ginikanan mga bata nilang ibilin lang niya sa kabatang lalaki nga ginganlan og si Ron Andre La Rosa Arnol pagong na tao sa ato pamurag sila ni nga niya no pagong na tao kadiyang gitugyan ni Victoria Arminton usa ka manalabangad tus magtiayong Renante ug Nancy Arnol alas 8 sa gabi niadtong Disyembre 21, 2013 diasdapin sa Senior San Roque Regional Chapel sa proper Pahak siyudad sa Lapu-Lapu ang sa ginikanan sa bata kay wa mailhi ang mga bata 7 anyos na karon nagtuo ko nga kanang mananabang na kaila sa ginikanan sa bata o sa inahan at least kung mapakya sa mga ginikanan o kaparintihan sa pagpatinaw aron pagkuha sa bata sulso sa kabuhan mamahimo na kini na mopasangot og administrative abandonment sa bata sa buhatan sa DSWD Central Office ug mamahimo nang ipa-adapt kini no kadtong ginikanan mamahimo nga makikita sa social worker nga si Esterlite Juanite sa DSWD Phil Office 7 MJ Cuenco Avenue corner General Maximo Avenue, Barangay Carreta, Ciudad de Subo. Di ba tawagan telephone number 412-9902. No, 412-9902. Di lang ako butang ang 032. Alam di na kayo taas. Kung naamo sa bandapit, gawas Cebu, kini 0232-412-9908 or 232-9505. O di ba sa cellphone 0951-193-2543. Di ba tawagan na lang ang DSWD Region 7, no? Di ba? Kining kuan yun, kanang natunan ng gininyo ang DSWD Region 7. Maluoy ko nini kanang ang uban nini kon ilan nang i-adapt lang nila diretso kon nagtuo sila nga legal na nang niya di para legal. Karang uban panganak pa ko siya sa bahawa mo bata ako na lang na pero iguwa lang diha nga ako mo inahan niya na. Paet. Kara ba naingon niya na kon nga ipaguwa na lang siya inahan pero matrace man na kon. Matrace man ang niya na unya kinig mag-legal proceedings na ko nang tinuod ng inahan kuha nini away mahimo na nag-adapt no.
uban pang mga legal unya nga mga utang kalabot sa maong dili gusto dili legal nga pag-adapt. Unya ang mayor ko ng Leyte cons positibo sa COVID-19 ang San Isidro Leyte. Si Mayor Remedio Veloso ipasabot niya sa publiko siyang post. Matod sa mayor, mayaging Mayo 12, nagpositive siya sa anti-gen rapid test. Ang iyang doktor may abiso kaniya na magpanin sa ospital aron ma-monitor siya sa pag-ayo. O natong tungura, una mo paggawa sa pamahayag ang rural health unit sa Lungdo naturally because this is something very personal. And now this time is the mayor himself, si Mayor Remedio Veloso, o nagyud ang ipaibaw nga siya adunay sakit. Sa bandon, break na tawa na ta? Wala na tayo oras, sir. Okay. Isang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Usay amon sa mayo alam kanato, dili mo ang atong giampo. Sayo ang atong gipangayo sa Ginoo. Kung ingon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadaot kanato. Sa Santiago 4:3 ngadto sa 4 nagingon, o sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybong. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsuon mo kini ang pulong maghatag giya kanato sa atong kinabuhi. Gambok kita. Nang ito nga man, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mong mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa mong kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dawtang mitabo kanamo. Amen. Sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Manny de Los Santos Rabacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye. Sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Usa ka pagtuo, usa ka tingog.